para sa pakakatalugan. So dito tayo ngayon sa isang abandonadong dormitoryo na matatagpuan sa Antipolo Rizal. Talagang kinuha na. Actually, parang maganda rito try ko patay ng ilaw, no? Kung ano mararamdaman ko, kung ano man. Alright. Sa bayan ng Antipolo, may isang retreat house sa tila mahigit 15 taon nang naabandona. Dinarayo ito tuwing Kwaresma, panahon upang magnilay, magdasal at hindi lamang sa pisikal, kundi lalo na sa aspetong espiritual at emosyonal. Ginagamit din ito ng mga paaralan at opisina para sa leadership training, workshops o team building, kung saan nabubuo ang samahan at mas napapalalim ang pag-unawa sa sarili at sa kapwa. Unang gagalugarin natin ay ang simbahan nila na makikita dito na halos sira-sira na ang kisame at inaani na ang mga kahoy nito. Sisimulan natin dito sa church nila, no? Sa pinakababa ng dorm nila. Dito tayo sa church nila. Yan. Kung nakikita nyo rito, basag-basag na rin yung salamin. At eto, pinagtatanggal na yung mga kung anong pwede mabenta rito, no? Ito to yung mga parte ng kuryente na pinasasakan. At kung pansin nyo rin, yung kisame nila is pinagtatanggal na. At tinignan na lang kung anong pwedeng mabenta, kung ano mang pakinabangan, no? Pinagtanakaw na talaga. Grabe itong lugar na to, napakalawak ito. Siyempre itong mga kahoy na to, hindi katagalan, inanay na rin, no? Ito yung pinaka-cross. At yung cabinet dito. May mga bombilya pa at baka natin bubog. So dahan-dahan lang. Kumbaga ito yung pinaglalagyan ng Birhen ni Jesus ata. Ito, dito. Yung kakasilang parang sa kanya. Alright, pasok na tayo doon sa loob. Panayin muna natin yung first floor, no? Dito sa dorm. And niligbit na rin dito yung mga yung mga ng CR, no? Timbakan tubig. Alright. Mamaya na tayo dyan. Dito muna tayo. Pagkapasok mo pa lang ay makita mo na mga gamit at kisame na sira-sira at mga salamin na nakalagay dito. Grabe. Panalo itong napasukan namin. Ito yung unang palapag ng dorm na to, no? And tingin ko dito, ano to, Star Mall. May nakalagay dito Star Mall. And tingin ko dito, ano lang siya, simpleng room lang, no? Possible dito yung first floor nila, mga bilihan ng mga pagkain or registration, no? And pinagbabawal din nila yung paninigarilyo. May tamang smoking area sila dito. Grabe. Halos lahat talaga
tinirada na ng mga magnanakaw, no? Makikita din dito ang palaruan at baggage card na ginamit noon. Grabe to. Ano kaya itong mga nandito? May ano siya, may gulong may mga gulong oh. Push cart siguro na mga gamit. Possible. May upuan pa. Alright, dito tayo sa... Oh, napakalawak talaga nito. So, meron pa siya sa baba. Ang dating makikita nyo dito ay yung dating kitchen area nila at yung CR. Dito sa dorm na to. Alright, balik na tayo. So, punta na tayo sa second floor. So, yun. Dito na tayo sa second floor. Paliram tayo na Josh ng flashlight. Grabe, ang ganda ng flashlight niya. Check yun sa TikTok affiliate niya. So, dito, second floor. Ito na yung pinaka-ano nila. Please close the door proper. So, pasok tayo dito. Pagkakat mo pa lang ay bubungad na sa iyo ang mga gamit ng bawat kwarto at buo pa ang ilang bahagi ng plywood nito. Uy, grabe. Napakalawak. Ito yung pinaka bed frame nila, no? Single lang. Okay, pag ganun tayo. Mapapansin din ang iba't ibang kulay ng mga kwarto at mga parte ng bed frame na nakakalat dito. May ano pa dito, unan. Ang maririnig ng tawanan ay sa kabilang bahay. Halos magkalapit lang kasi ito. Ito. Halos tatanggal na rin yung mga ilaw dito eh. Oh. Halos lahat na paglalakam na. Ito yung mga naiwang ano ng bed frame, no? Yung mga parts. Ito yung sa kabila, tig-kabilaan. Yung mga kahoy niya. Wala na rin talaga yung sa kuryente. At may kita din ang mga pangalan na nandito ay hinalin tulad sa mga santo. Solid. Grabe talaga itong mga napakasok namin ngayon. Kakaiba. Sarado to, ano? Car exit. Saan kaya exit dito? Okay. Makikita rin sa CR nila na wasak na ang divider at cubicles nito at pinasok na ng mga ugat ng halaman ang sahig nila dito. Babalik yan. Oh, tanda lang. Ito yung pinaka comfort room nila. Medyo ayos-ayos ba dito ah. Kaso sira-sira lang. Ito naman isang kwarto. So, tingin ko punta na tayo sa third floor. Sa third floor, no? Ito lang yung makikita mo dito sa second floor. Kundi yung mga sirang bed frame or mga tirang parte ng bed frame. At makikita mo rin dito yung CR nila, no? Po. Dito tayo sa third floor. Ang carbon ng ano, papasok pa lang, makikita mo na to. So, dito muna tayo. Kaysa dito. Dito muna. Dito sa third floor ay iisa ang kulay ng bawat kwarto. Makikita dito ang mga nakalat na plastic at na vanity mirror. Dito naman sa third floor, napakasimple lang niya, no?
Wala masyadong kagamitan, wala masyadong bed frame. And ano lang siya, kumbaga na clear na. Yung mga salamin, yung mga mahirap ibaba siguro. Ayan, pinunta dyan. Napaka ano lang nitong ano na to, term na to, no? So itong mga maputi na banda rito, ito yung pinaka ano nila, pagitan, no? Ito yung pinaka pagitan, ito yung pinaka space nung pwesto nila, no? Dito yung pintuan, and dito yung kasana ng ilaw or naman ilang yung pwesto nila rito. Ayos din. Kasi yung bintana okay lang din. Pagkasilip sa bintana ay matatanaw mo ang malaking balete sa likod ng dormitoryo at napansin ko rin na parehas na may screen ang bintana nila dito. Maaaring nilagay upang di pasukin ng mga insekto. Uy, may daga. Ito yung pinaka-CR nila. Pareha lang din sa second floor yung itsura. Pero ito, mas bagarbo dito. Kasi may kada gripo, no? Ito yung pinaka-shower room. Oh, dalawa. Siguro sa isa rito ay yung panglalaki at isa rito yung pambabae. Sa palagay ko, ito ang tamang kwarto para sa mga gusto ng may katahimikan para magawa nila ang pagdarasal o self-reflect upang mabawasan ang dinadamdam nila. Yung part na to medyo kinikilabutan ako. Ito medyo buo pa to. Ayun. Kanto yung ma-avail niya sa condo na to, no? Maliit lang siya pero pwede na rin. Di pala to condo, dorm. Tanga talaga. Wala na. Ito nga pala yung pinaka-veranda nila, no? Overlooking nila. Ang ganda ng pwesto nila dito. Panalo. Napakalawak. So kada floor meron silang veranda, no? Pati sa second floor at third floor. Ito yung pinaka ano sa third floor. Yan. Puro sira-sira na rin mga kalat, no? So, babay natin yung hindi natin nababa kanina. Aminin ko, medyo takot ako pero wala eh. Kaya talaga. Oops! Okay. Uy, may mga parts na ano dito. Mga electric pan. Ito siya. Oh, sa labas na pala to, pre. Sa gilid na pala to, tol. Palawak na CR nila dito. Oop, aray ko. Katabi po. Salamin na naman. Same lang din ng design. First to third floor. Ganun yung CR nila. Ito rito. Oops, tingin-tingin tayo sa taas. Baka may mahulog na ano man. Same lang din. Tinambakan na rin nila ng mga gamit mula sa taas, no? Binaba nila dito. Hanggang sa nabulok na yung mga kahoy, inanay. Ayan. Uy, salamin pala to. Sorry. Ingat wala salamin, ah. Baka magbiyak.
Ang salamin ang magsisilbing refleksyon sa panlabas na anyo ng tao. At takot ang pintuan ng papunta sa paglago. Ang pundasyon, kung wala ka nito, madali kang sumuko sa mga sitwasyon. Di ko ma-imagine kung gaano kasaya sa lugar na ito noon. Ang mahalaga kung ano ang estado mo ngayon. Nakakalungkot lang isipin dahil kasama mo ito sa iyong paglago. At eto na siya ngayon. Ang itsura niya ay tila gumuho.